babasain ko yung kamay ko, by this holy water and by thy precious blood, our Lord, wash me of my sins and deliver me from, well, ang ngabing karugtong, nakalimutan ko tuloy, ayan. Wash me of my sins, gano'n. So that before coming to Mass, borado yung ating venial sins. At bakit nag-asperge din tayo ng holy water bago lumabas ng simbahan? Kasi normally, pag mag-a-attend tayo ng misa, ayan yung, madidistract tayo, magtatawanan tayo. So, ayan na naman. So, para yung ating mga shortcomings sa pag-attend ng misa, mabura rin bago tayo lumabas. Sobra talaga yung pangangailangan natin sa Diyos, no? Ganun talaga. So, doon na tayo sa ating sermon. Yun lang po muna yung ating mga announcement. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dear sisters, dear faithful, makikita nyo ano yung sinabi sa gospel natin ngayon, na siya ring gospel kahapon. Ang ibinigay daw na pangalan sa ating Panginoong Kristo ay pangalan na Jesus. Pangalan na itinakda ng anghel bago pa man siya isilang. So mapapansin ninyo, 8 araw natin na sinelebrate ang Pasko, okay, from December 25 to January 1, no, ang sineselebrate natin talaga on January 1 is yung Pasko pa rin, okay? Nagpapalit tayo ng taon. Bakit? Kasi, ibig sabihin, pag sinelebrate natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Kristo, dapat magpalit din tayo ng buhay. Huwag nating kakalimutan yun pag magsiselebrate tayo ng New Year, ha? Hindi lang yung i-welcome yung bagong taon. Hindi yun. Anong i-welcome natin sa bagong taon kung hindi tayo magpapalit ng buhay? So, ang sinelebrate natin noong 8 araw ay ang Kapaskuhan. Tapos, pagkatapos nating i-celebrate ang Pasko ng 8 araw, ngayon, ang ating inang simbahang Katoliko, pinapagpiesta sa atin yung pangalan ng ating Panginoong Kristo. Bakit kailangang magpiesta tayo? Bakit kailangang matuwa tayo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo? Para maintindihan natin yan, tatandaan natin, tayong mga tao, tayo ay mga ginawa lang ayon sa imahen at katularan sa Diyos, tulad sa Diyos, okay? Kaya tayo, kadalasan, mga gaya-gaya lang tayo. Para maintindihan natin, kailangan tignan natin yung ating mga magulang. Yung ating mga magulang, kahit hindi pa tayo pinapanganak, matagal pa tayo ipapanganak, ganon, o naghahanda pa lang sila sa pagsilang natin, pinag-iisipan na nila ng mabuti yung pangalan na ibibigay sa atin. Let us suppose, no? I-analyze lang natin, kunwari, yung mga magulang natin, talagang totoong Katoliko, practicing Catholics. Okay? Seryosong Katoliko. Bakit ganon ang mga pangalan na ibinibigay nila sa atin? Yung mga pangalan na binibigay sa atin ng ating mga magulang, 3 bagay ang ibig sabihin nun. Number 1, yung pangalan na binibigay sa atin ng mga magulang, yun ay expression ng kanilang pagmamahal. Lahat ng kabutihan na gusto nila para dun sa kanilang magiging anak, para sa atin, ine-express nila yun doon sa pangalan na gusto nilang ibigay. Kaya kung ang mga magulang nag-isang dibdib sa isang malinis at purong pag-ibig, ibig sabihin, ayos yung kanilang courtship, walang impurity, walang ganto-ganyan, yung pangalan na ibibigay nila sa kanilang anak, talagang expression ng pagmamahal yon. Kung wala yung pagmamahal na yon, kahit anong pangalan lang yung ibibigay nila. Kung anong maisipan lang nila or whatever. Okay? So, ganun yon. Ang pangalan, kung nagmamahalan sa Diyos ang ating mga magulang, yung pangalan na ibibigay sa atin, expression ng pagmamahal yun. Lahat ng mabubuting bagay na gusto nilang mangyari sa atin, makuha natin, yun ay i-express sa pangalan. Pangalawang bagay na ine-express ng pangalan na binibigay sa atin ng ating mga magulang, yun ay manifestation ng kanilang mga pangarap para sa atin. Ano ang pangarap? Ano ang adhikain? Ano ang pag-asa
ng ating mga magulang para sa atin, yun ang ine-express ng pangalan na binigay nila sa atin. Yung pag-asa na yon, saan nila kukunin yon? Kung mga seryosong Katoliko ang ating mga magulang, sa pag-asa sa Diyos. Doon yun sa pag-asa na tayo ay makarating sa buhay na walang hanggan at maging kalugod-lugod tayo sa mata ng Diyos habang nandito tayo sa lupa. At para mangyari yung dalawang intensyon na yon, yung pangatlong ibig sabihin ng pangalan na binibigay sa atin ng ating mga magulang, yon ang expression ng mga dasal at bendisyon na hinihingi nila sa langit para sa atin. Ano ang hinihingi ng ating mga magulang sa ating Panginoong Diyos sa mahal na Birhen para sa atin? Kumbaga, yung pangalan natin habang buhay tayo, yun ay expression ng pagmamahal ng ating mga magulang. Patay na yung mga magulang natin, pero yung pagmamahal nila, yung tanda ng pagmamahal nila, andun pa rin sa ating pangalan. Yung pag-asa nila para sa atin, sa buhay na ito at sa kabilang buhay, andun pa rin sa pangalan na binigay nila sa atin. Patay na sila, pero yung panalangin nila sa Diyos para sa atin, andun pa rin sa pangalan na binigay nila sa atin. Kaya nga ang ating inang simbahang Katoliko, hindi papayag yan na magbinyag ng bata na ang pangalan kahit ano lang. Isipin mo, kung ibibigay yung pangalan sa bata, pangalan ng isang rockstar na addict. Ano yan? Anong klaseng magulang yan? Ganon mag-isip. Kasi yung pangalan na binibigay doon sa bata ay hindi lang pagmamahal ng magulang, providence din ng magulang, at pananampalataya ng magulang sa Diyos. Kaya nga ang ating Panginoong Kristo, kung gano'n ang ating magulang, isipin nyo yung gumawa sa lahat ng mga ginikanan, isipin nyo yung gumawa sa lahat ng mga kasing-kasing, gano'n din siya. Ganon din siya. Walang pinagkaiba. Mas maganda nga lang, mas perfect. Diyos eh. Okay? Kaya nga, nang magkatawang tao ang Diyos anak, kumuha rin siya ng pangalan. Ang Diyos Ama sa pamamagitan ni Arkanghel San Gabriel, binigyan din siya ng pangalan. Ano yung pangalan niya? Jesus. Anong ibig sabihin ng Jesus? Tagapagligtas. Yang pangalan na yan, expression ng pagmamahal, hindi lang para doon sa Diyos anak, kung hindi doon sa para doon sa mga magiging anak. Kayo, tayo. Tagapagligtas, gusto ko kayong maligtas. Yun. Pag-asa, gusto ko makarating kayo kung nasaan ako, Diyos Ama. Yun. Tapos, hindi nyo na kailangan humingi sa akin ng blessing. Bakit? Sa pamamagitan ng Diyos anak ko kayo, biblesan, babasbasan, bibigyan ng blessing. Siya ang blessing na ibinibigay ko sa inyo. Kaya doon nakasummarize sa isang pangalan na yon, Jesus. Isa lang. Hindi na siya nag-isip ng marami. Dahil doon sa pangalan na tagapagligtas, ni-inexpress na niya lahat ng habang ang Diyos ay Diyos, habang ang Panginoong Kristo ay Panginoong Kristo, naka-express sa kanyang pangalan ang pagmamahal, ang pag-asa, at ang blessing na gusto ng Diyos para sa atin. Pinili niya ang pangalang Jesus, hindi para sa kanya, para sa atin. Bakit? Kasi hindi naman siya yung kailangang maligtas eh. Tayo yung kailangang maligtas. Ito yung nag-iisang kaso na ang ginikanan, ang binigay niyang pangalan sa anak, hindi para dun sa anak niya talaga. Para dun sa mga magiging anak niya. Nag-iisang kaso. Para dun sa mga magiging anak niya. Okay? At ang kaligtasan natin, kumbaga, ano ang kaligtasan natin? Yan ang finality, yan ang purpose, yan ang dahilan kung bakit nilikha tayo ng Diyos, yung ating kaligtasan. Para saan tayo nilikha ng Diyos?
para sa buhay na walang hanggan, para sa kaligayahan na walang katapusan, para doon sa buhay at kaligayahan na walang katapusan at walang limit. Doon ang purpose. Yun ang purpose ng Diyos para sa atin. Kumbaga, nung binigyan niya ng pangalan ng Panginoon Kristo bilang tagapagligtas, gustong ibalik ng Diyos yung original na purpose na nilagay niya sa atin na sinira ng kasalanan. Okay? Kaya nga, para saan tayo nilikha ng Diyos? Buhay at kaligayahan na walang hanggan, hindi dito sa lupa. Doon sa langit. Dito sa lupa ang buhay, may hangganan. Dito sa lupa ang kaligayahan, may limit. Pag nasobrahan ka, magkasakit ka na. Nakakapagpaligaya ang lechon. Pero pag nasobrahan ka, kasakit ka na. For example, no? Example lang yon. Pero may problema. Ano ang problema? Yung purpose, yung gusto ng Diyos para sa atin, yung kaligtasan na gusto ng Diyos para sa atin, Diyos lang ang karapat-dapat doon. Diyos lang ang karapat-dapat sa sarili niyang buhay. Diyos lang ang karapat-dapat sa sarili niyang kaligayahan. Kahit yung mga anghel, hindi sila karapat-dapat doon. Pero, yun ang gusto niya para sa atin. Pero may isa pang problema. Ano yung isa pang problema? Yung problema ng kasalanan. Dahil sa kasalanan, ibinasura natin yung purpose ng Diyos para sa atin. Pero meron pang isang problema. Ano pa? Pangatlong problema, dahil sa kasalanan, may inclination na tayo sa masama. Bukod sa hindi tayo makabalik dun sa dating estado na iniwan natin, hindi natin kayang bumalik mag-isa. Bakit? Inclined tayo sa masama. Mas inclined tayo sa masama, hindi sa mabuti. Hindi natin kayang bumalik sa pagiging karapat-dapat. So, anong gagawin niya? Anong gagawin niya? Paano niya tayo ililigtas? Sa lahat ng branches ng natural order, sa buong created universe, sa lahat, okay? Kahit physics man yan, kahit chemistry, kahit biology, kahit anong field pa yan, kung gusto mo na yung isang nasa lesser order makaakyat sa higher order, dapat yung nasa higher order, yung mas perfect ba, yung mas superior, dapat siya ay bababa dun sa level ng kinalalagyan nung gusto niyang i-elevate. At yung mga nandun na nasa baba, yung imperfect, yung inferior tayo, kailangan ibibigay natin ng todo yung sarili natin sa Kanya, na bumaba doon sa ating level. Ngayon, kaya nga ang Diyos nagkatawang tao at kinuha niyang pangalan yung Kanyang pangalan. Bakit? Kasi nung nagkatawang tao siya, ano ang nangyari? Yung eternal, naging mortal. Yung eternal na siyang nakatingin sa lahat ng history bilang isang eternal present, siya mismo pumasok sa history. Yung hindi pwedeng mamatay, naging mortal, naging tao. Okay? Tapos, ang tawag natin dito, nung siya ay bumaba, Nativity, Pasko. At si Propeta Isaías, 800 years bago pa man siya ipinanganak, sinabi na niya, okay, kung binasa nyo yung previous na bulletin, andoon yung pangalan na tagapagligtas ng tagapagligtas nung nasa Old Testament pa. Sa Old Testament, ang sabi ni Propeta Isaías, sabi niya, ngayong araw na ito, isinilang ang isang sanggol para sa atin. Isang anak ang binigay sa atin. At ang magiging pangalan niya ay admirable, konsehero, Diyos na makapangyarihan, Ama ng darating na daigdig, Prinsipe ng kapayapaan. 5 pangalan meron siya. Yang 5 pangalan na yan,
Explanation lang yan ng magiging pangalan niya na Jesus. Bakit? Kasi yung 5 pangalan na yan, dinedescribe niya yung pagbaba niya sa level natin at yung magiging epekto ng pagbibigay natin ng ating sarili sa Kanya para maiakyat niya tayo uli sa Kanyang level. Tignan nyo, anong ibig sabihin ng pangalan niya bilang admirable? Dahil sa Kanyang incarnation, ang totoong Diyos, while hindi niya iniwan ang Kanyang pagka-Diyos, siya ay naging kung ano ang hindi siya dati, tao. Hirap, no? Pagka languages natin. Ako man nahihirapan. While remaining what He was, He became what He was not. Totoong Diyos, naging totoong tao. Sa nag-iisang person lang. Kaya nga admirable siya. Admirable siya dahil sa Kanyang incarnation, sa Kanyang enkarnasyon. Admirable din siya dahil sa Kanyang kapanganakan. Bakit? Paano ba siya isinilang? Isinilang siya ng isang birhen bago siya ipanganak, birhen pagkatapos siyang ipanganak. Admirable yun. Walang pwedeng ibang gumawa nun. At wala nang pwedeng mangyaring ganun. Minsan lang mangyari yun, nung siya ay isinilang. Birhen bago ipanganak, birhen pagkatapos ipanganak. Yun, admirable ang kanyang kapanganakan. Admirable din siya dahil sa kanyang ina na walang bahid ng kasalanan. Lahat ng tao nasa ilalim ng kasalanan. Sasabihin ng mga protestante sa inyo, "Oy, kayo mga Katoliko, kinokontra niyo yung sinabi ng Biblia na lahat ng tao isinalba ng Diyos mula sa kasalanan." Hindi namin kinokontra yan. Bakit sinabi niyo yung mahal na birhen, Immaculate Conception? Isinalba rin naman siya ng Diyos. In-advance niya yung merits ng kanyang sakripisyo sa krus para hindi man lang siya masagihan, masaringan ng kasalanan. Kaya isinalba siya in advance. Admirable. Ganun kamahal nung anak yung kanyang ina, kaya isinalba niya, iniligtas niya yung kanyang sariling ina sa napaka-espesyal na paraan. Admirable. Nag-umpisa pa lang tayo, ha? Magta-try kung hindi masyadong kabaan. Pangalawang pangalan niya, ayon kay Isaías, Konsehero. ¿Cómo es posible paano nangyaring konsehero ang kanyang pangalan? 30 years niya tayong tinuruan sa pamamagitan ng kanyang mga halimbawa. Yung pinaka-importanting aral ng ating Panginoong Kristo tungkol sa ating pang-araw-araw na buhay, itinuro niya 30 taon, na wala siyang sinabi kahit isang salita. 30 years. Pagkatapos niyang ituro, yung kailangan nating practicein sa araw-araw, 3 taon na nagturo, itinuro niya yung kanyang doctrine. Lahat ng mga batas at utos ng Diyos, binigyan niya ng completion. At inexplain niya ang lahat ng mga propeta 3 years. More than that, inexplain din niya kung paano tayo mag-function, kung paano ang grasya ng Diyos mag-function sa atin. Ang inexplain lang niya sa kanyang 19 parables ay tungkol sa grasya ng Diyos. Pero yung grasya, saan nare-receive? Sa kalag. So yung 19 na yon is a very complete treatise on human psychology. Kaya niyo yun? Konsehero. Sinong pwedeng gumawa nun? Wala. Siya lang. Pangalan din niya ay Diyos. Diyos, bakit? Dahil sa kanyang doktrina na Diyos lang ang pwedeng panggalingan. Diyos din dahil ang dinala niya dito sa lupa ay ang kanyang grasya, ang kanyang mismong buhay at pagka-Diyos. Yun ang grasya ng Diyos. At doon tayo dinadala ng kanyang doktrina. Sinong pwedeng makapagbilang kung ilang milagro ang ginawa niya? Hindi mabilang. At lahat ng milagrong ginawa niya, katibayan ng kanyang pagka-Diyos.
Hindi lang Diyos, Diyos na makapangyarihan. Bakit makapangyarihan siya? Tanong, anong bagay sa mundong ito ang pinakamakapangyarihan? Anong bagay sa mundong ito ang pinakamakapangyarihan? Lahat ng bagay at lahat ng tao sa mundong ito, yumuyuko sa makapangyarihan na yon. Isa lang ang makapangyarihan na yon. Kamatayan. Lahat ng tao, lahat ng bagay, yuyuko sa kamatayan. Lahat tayo darating sa kamatayan. Lahat tayo darating doon. Lahat ng bagay sa mundong ito darating sa kanyang sariling kamatayan o sa kanyang sariling katapusan. Pero ang tunay na makapangyarihan siya, gagamitin niya ang kamatayan para sirain ang kasalanan, para ibalik tayo sa buhay. Sa buhay na makabuluhan dito sa lupa at sa buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay na ito. Hindi niya sisirain lahat ng epekto ng kasalanan. Pero dahil makapangyarihan siya, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan para magamit natin yung mga epekto ng kasalanan para ang buhay natin dito maging daan para sa buhay na walang hanggan. Ganun yun. Lahat ng ibang relihiyon naghahanap ng solusyon para paano maisalba sa ganito ganyan, ganito ganyan, ganito ganyan. Ang simbahang Katoliko lang ang relihiyong Katoliko lang ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan para yung mga pagsubok mo sa buhay, yung mga dalamhati mo sa buhay, yung mga sakit, etc., magamit mo para makarating ka sa buhay na walang hanggan. Yan ang makapangyarihan. Makapangyarihan din siya para lahat ng mga paghihirap natin dito sa buhay na ito maging beneficial para sa atin. Magkaroon tayo ng buhay na karapat-dapat makabuluhan dito sa lupa at sa katapusan, buhay na walang hanggan sa langit. Huwag nating kakalimutan yon. Kung siya man, kinarga niya yung krus, kakargahin din natin. Pero para sa atin, beneficial na. Yun ang makapangyarihan. Yung kaya na ang kanyang paghihirap, gamitin niya para sa kanyang kayamanan. Yun ang makapangyarihan. Hindi yung, yung mga walang pera, itaas yung kanilang mga wallet para mapuno. Yung mga may sakit, gagaling. Pure baloney. Ama ng darating na daigdig. Bakit siya ang ama ng darating na daigdig? Sa isang pamilya, ano ba ang ama? Ang ama ang nagbibigay, ang ama ang tagapagbigay ng buhay. Ang ama ang tagapagbigay ng buhay. Sa ama nang gagaling ang ating buhay. Kaya nga lahat tayo, dala natin apelyido ng tatay natin. Ganun yun. Pag gusto ng tatay ibigay ang buhay, magkaroon ng bagong buhay, magkakaroon ng bagong buhay. At ang ating Panginoong Kristo, ibinigay niya ang kanyang sariling buhay. Hindi lang nag-transmit ng buhay, yung sarili niyang buhay ang buhay natin. Ginusto niyang mamatay bilang tao para maibigay niya sa atin ang kanyang buhay bilang Diyos. Walang tatay na makakagawa ng ganyan. At bukod pa ron, tinuruan niya tayo kung paano mabuhay. Yan ay isang papel ng tatay na madalas makalimutan sa mga araw na ito. Ang mga tatay kailangan magbigay ng halimbawa, ituro sa anak kung paano mabuhay. Hindi lang basta magbigay ng buhay. Kailangan ituro kung paano mabuhay. Magbigay ng halimbawa na susundan. Ano ang buhay? Paano mabuhay? Yun ang isang ama. Saan natin ikabubuhay yung buhay niya na yon? Yung buhay ng ating Panginoong Kristo. Yung buhay na binigay niya bilang tao para magkaroon tayo ng buhay niya bilang Diyos. Ang tawag dun sa buhay na yon, kung hindi nyo alam, grasya. Kaya huwag nating paglaruan. Mortal sin o grasya. At yung buhay na yon, saan natin ikabubuhay yon? Sa buhay na walang hanggan sa langit. Kaya siya ama ng daigdig na darating. Mali yung translation ng mga Protestant Bible pagdating dyan. Saka na lang yun.
At siya rin ay prinsipe ng kapayapaan. Pag sinabi nating prinsipe, siya yung una, siya yung pinuno. Pag sinabi nating kapayapaan, anong ibig sabihin nun? Walang kapayapaan sa pagitan natin at ng Diyos. Bakit? Dahil sa kasalanan. Para magkaroon ng kapayapaan sa pagitan natin at ng Diyos, anong kailangan? Kailangang ipanganak tayo muli. Born again? Yes. We need to be born again. Pero kailangan ipanganak tayo uli sa buhay ng kanyang grasya. Hindi bago yan. Ginagawa ng simbahang Katoliko yun. Tuwing tayo ay bibinyagan. At saan tayo binibinyagan? Sa kanyang dugo na ibinuhos sa krus. Yun. Doon tayo magkakaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos kung tayo ay ipapanganak ulit pero sa kanya ng buhay. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay ipinapanganak uli sa bagong buhay. Pero ang ating Panginoon Kristo, kahit namatay man siya, nang mabuhay siya uli, anong nangyari sa kanya? Siya yung naging ulo ng lahat ng ipinanganak uli sa buhay ng kanyang grasya. Bilang ulo, anong tawag sa kanya? Prinsipe. Prinsipe ng kapayapaan. Ayan. Walang bago sa ilalim ng araw. Nag-imbento sila ng you have to be born again para lang makahiwalay sila sa simbahang Katoliko. Yun ang unang condition. Ang ating tagapagligtas kailangan bumaba sa ating level. Para tayo ay maligtas, kailangan nating ibigay ang ating sarili sa Kanya. Kailangan ng Diyos na nagkatawang tao ay maging tagapagligtas talaga natin. Paano? Hindi lang sa pagbabayad yan ng kasalanan natin. Isa lang ang pumipigil sa atin para maligtas tayo at maibigay natin ang ating sarili sa ating tagapagligtas. Ano yon? Yung ating self-love. Kung nai-offer na natin ang ating sarili at ang ating self-love bilang sakripisyo, makakaya natin na makita ang kapangyarihan ng Diyos sa isang sanggol. Makakaya na rin natin na makita ang tunay na kayamanan sa isang silungan ng hayop at sa isang talyer ng karpintero. Kung talagang naisakripisyo na natin ang ating self-love, makikita na natin ang success, ang tagumpay sa ating mga failures. Gaya nito. Yan ang principal na imahen sa relihiyong Katoliko, di ba? Hindi nyo nakikita? Ito ay imahen ng isang failure. Pero yung failure na yan ang ating kaligtasan. Yan ang pinakamalaking success sa buong istorya. Yung failure na yan. Iniinsensohan pa natin yan. Kung talagang naibigay na natin ang ating sarili sa Diyos, magiging iba na ang tingin natin sa lahat ng bagay. Hindi madali yung kondisyon na yon para tuparin. Kasi may inclination tayo sa masama. Para makaya natin, gawin nating tunay na ina. Yung nag-iisang babae na nag-entrega ng buo ng kanyang sarili sa Diyos. Kagaya ng mahal na birhen, depende sa entrega natin sa Diyos ang grado ng grasya na ipagkakaloob din sa atin. Pero salamat sa Diyos, meron tayong mahal na birhen na pwedeng puntahan, na pwedeng tularan, na pwedeng hingan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.